Pagtingin sa palda, hawak ito ni Mayo Chu. Namula at naisip nitong laging nagbibigay sa kanya ng ganito ang lalaking ito. Bukod dito, binuksan ni King Zhu ang magic crystal para makita kung ano ang ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. At ito ang tier 2 Soul Cold Pants. Si King Zhu ay papunta sa pantalon na hawak niya ay nagsasabing ito ay masyadong maikli. Sa kabila ng kanilang hitsura, sila ay mga espesyal na kagamitan na maaaring mapalakas ang mga katangian ang uri ng yelo. Gayun din, ang defensibility nito ay ang pagkapunit ng 2 armor at ang espesyal na epekto nito ay isang ice elemental power na 30% matapos sabihin ni Fan na ito na nakatingin kay Mo, Yi at Yanyo na dapat silang maging pamilyar sa kagamitan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay gusto niyang pumunta sila sa mga ngalakal at pumasok sa mga challenge field. Upang mas mabilis na mapabuti ang kanilang lakas. May mga level 2 na healing potion din sa bag, at umaasa siyang hindi siya pababayaan ng mga ito. Nang marinig ang sagot nitong parehong babae, pagkatapos ay lumingon kay Chen Yu at Chu Seo na nagsasabing dapat nilang sumama sa Mauda para sunduin sina Sinnon at Zion. Pagkatapos ng pulong na ito ay magiging isang maayos na gawain kaya't unawaing mabuti ang iyong mga tugon. Nakatingin sa damit niya, tinanong ni King Zhu ang kanyang kapatid kung ano ang para sa kanya. Mayroon ba siyang mahalagang gawain para sa kanya? Pagkaraan ay ibinalik ang parehong tanong. At napatingin si Fan, nakapagtataka, habang si Mayo Chu ay nakatayo sa kanyang likuran at nagsasabi sa Fan na gusto niyang subukan ang bagong palda ng kagamitan na ito at mauuna siya. Pagkatapos na pumunta ang Fan na ito sa kanyang kapatid at para inumin niya ang bote ng potion na iyon, na nagsasabing hindi siya dapat manlinlang kapag naubos niya ito, saka ipinatong ang kamay sa ulo ni King Zhu at hawak ang bote ng potion. Sa kabilang kamay niya, sumagot siya, syempre, inumin ito at sasabihin niya sa kanya. Sa sandaling inumin ni King Zhu ang bote ng potion na iyon, nakita niya ang mga pagbabago at higit na lakas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Fan, bahagyang nakayuko sa harap ng kanyang kapatid. Ngayon sabihin sa kanya kung ano ang kanyang gawain. At ngayon siya ay isang Tier 3 Evolver. Kaya pakiusap huwag mo na akong tingnan ng ganyan, ang saad ni King Zhu. Nang marinig ito, hinaplos ni Fan ang kanyang ulo ng may paglalamang. Ginulo na naman niya ang buhok niya. Ang mga ngiti ni Fan ay nagre-replay na ang kanyang gawain ay ang mabuhay anuman ang mangyari sa hinaharap. Gusto niyang manatili siya at mamuhay ng maayos. Nang marinig ito, naging emosyonal siya pagkaraan ng ilang oras habang nakaupo sila sa sala ng bases. Ang ilang mga tao ay umatake, si Mayo Chu ay nagulat at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ito ba ay isang lindol? Sumagot si Fan na nakaupo sa couch na sa tingin niya ay may umaatake sa kanilang base. Samantala, pumasok ang isang gwardya sa sala ng bulwagan. Ipinabatid na ang organisasyon ng Skywheel ay naroon. Magmadali at humanda sa pakikipaglaban. Nagulat sa kabilang banda nang marinig ito ni Fan. Sa labas ng base, 3 tao sa jeep ang sumalakay sa base. Sinira nila ang jeep at mabilis itong pinahinto habang kumakalat ang alikabok ng buhangin. Nilalaman nila ang jeep doon na sumisigaw. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na pigilan siya sa pagtanggal ng mga uod na iyon mula sa Scarlet Rose. Gayunpaman, mayroong 3 tao, isang babae at 2 lalaki. Isang lalaking pinangalan ng John Early, nakatayo sa harap ng jeep na may dalang bomba. Siya ang Tier 3, isang Volver at Peak at ang kanyang husay ay bullet building expert. Ang babae ay si Leo Tony, isang Tier 4 revolver na may kasanayan sa FAU High Skills. Ang pangatlo sa nagmamaneho ng jeep ay si Ju Deli, isang Tier 3 nanograms Volver Peak, na ang kasanayan ay poison. Si Lu Tony ay tumingin sa labas ng jeep, na nagsasabi na kahit na nakulong sa isang malalim na latian, ang dragon ay magtataas ng kanilang ulo isang araw, na nakaupo sa malalim na mga upuan sa pagmamaneho. Tumugon si Ju Deli na may punto siya. Halos tanghali na at pagod na siya. Kaya't tapusin natin ito ng mabilis at kumuha ng makakain. Maagang tumayo si Jing sa pagliko ng jeep at tinanong si Ju Deli kung bakit palagi niyang iniisip ang pagkain. Si Ju Deli ay isang walang kwentang tanga. Nasira nila ang jeep at nasa likod nila ang sand dust storm dahil sa paggalaw ng back tier ng jeeps. Nagtawanan sila habang si Yan Lei at ang kanyang team ay nakatayo na galit na nakatingin sa kanila. Naikayam ni Yan Lei ang kanyang kamao, nagtatanong kung sino sila doon para manggulo. Sa tingin niya ay pagod na sila sa pamumuhay. Si Lady Du Tony ay tumalon sa jeep at sumagot kay Yan Lei.
Hiniling ng kanyang amo na bigyan siya ng isang pagkakataon, at kung handa siyang sumali sa organisasyon ng Sky Wheel. Tumayo silang tatlo sa isa't isa, hinihiling si Yanlei na sumama sa kanila at mamatay. Nang marinig ito, isinaaktibo ni Yanlei ang kanyang kapangyarihan, humihiling na pumasa, at pagkatapos ay galit siyang tumugon. Hindi pa sila sapat na malakas para kitilin ang kanyang buhay. Nang makitang galit si Yanlei, sumigaw si Liu Chanfeng, sinabi sa kapatid na kuya. Ang mga taong ito ay tila napakalakas at maingat. Galit na galit si Yanlei at inihagis niya ang kanyang magic storm sa kanila ngayon. Tuturuan niya sila mula sa organisasyon ng Sky Wheel na hindi madaling mabuli ang kanyang Scarlet Rose. Sa sandaling atakihin sila ni Yanlei gamit ang kanyang mahika, maagang ibinato ni Jiang ang kanyang mga magic bomb patungo kay Yanlei, na sinabihan ang kanyang mga kasama na hayaan siyang harapin siya. Itinapon ni Jung Early ang kanyang eightfold chain na pampasabog kay Yanlei. Nang makita ito, nagulat si Yanlei at lumikha ng magic shelter sa paligid niya para protektahan ang sarili mula sa 8-fold chain explosion na iyon. Gayunpaman, nangyayari ang pagsabog. Nakita ni Liu Chuanfeng ang sigaw na ito na tumatawag Big Brother. Samantala, si Fan at ang kanyang kasama ay pumunta doon mula sa likuran at sinabi kay Liu Chuanfeng huwag mag-alala, si Uncle Yanlei ay ayos lang. Nakalabas si Yanlei mula sa pagsabog na iyon. Ligtas, hinawakan si Jiang Early ang kamiseta at sinuntok siya. Sinisigawan mula ngayon, hindi niya dapat maliitin ang kanyang kalaban, si Zhang ng maaga, na nakakita nito, nagsimulang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Habang si Yanlei inabot ang kamay para suntukin si Jung Early. Sige ng Liu Tony at inatake si Yanlu gamit ang kanyang flame explosion, na nagre-reply kay Jin Early para kumalma hanggat nandoon siya. Walang mananakit sa kanya, gayunpaman, si Yanlei na dala ang kanyang mahika gamit ang kanyang mga kamay ay tumalon at sinuntok siya ng buong lakas at nahulog palayo. Bukod dito, naganap ang pagsabog at isang malakas na bugso ng hangin ang umihip doon. Nang makita ito, parehong nagulat sina Jing Early at Zhu Deli. Gayunpaman, ang lindol na may malakas na mahiwagang hangin ay nagsimula muli at si Yanlei ay nagsimulang tumakbo at bumagsak, sumisigaw na ang kapangyarihan ni Thor. Nang makita ito, nakatayo doon si Mayo Chu at nakakatakot mag-isip. Ito ba ang kapangyarihan ng isang supernatural? Dinudurog nito ang lahat. Tumalon si Yanlei para atakehin ang ginang at ang kanyang kasama ng buong lakas gamit ang kanyang Thunder Fist. Ngunit ang mahiwagang kamao ng kanyang kulog ay naharang. Nagulat si Yanlei, iniisip kung ano ang nangyayari. Nakablock. Sa kabilang side, inilatag ni Lady Liu Tony ang kanyang mahiwagang buhok sa paligid, nakita ito. Natakot si Liu Chuanfeng at may malungkot na mukha, sabi niya na may buhok na may ganoong kalakas na depensa, malamang na level 4. Si Fan at ang kanyang kapatid ay nakatayo sa likod. Tumutugon na sir ito ay surprise, nagulat na makita ito. At pagkatapos ay sinabi ni King Zhu na tumitingin sa sitwasyon kung gaano kahangahangang dami ng buhok ang taong ito. Hindi siya nakasikalbo at fan sa kanyang mga sagot. Hindi niya kailangang mag-focus doon, kundi sa kapangyarihan niya, at siya ay nasa mataas na antas. Pagkatapos si Lady Lu Tony, kasama ang kanyang dalawang kasama, ay tumayo sa harap ni Yanlei at tinanong si Thor kung gayon ang lakas ng pinakamalakas na lalaki sa base ng Scarlet Rose. Maliban doon, kung papayag siyang sumali sa kanilang team, bibigyan din siya ng kanyang Panginoon ng 4th grade evolutionary agent para maging kasing lakas niya. At pagkatapos hawak ni John Early ang bomba sa kanyang kamay, ngumiti. Kung hindi pa rin niya alam ang gagawin, kailangan niyang kainin ang kanyang mga granada. Nang marinig ito, tumayo si Yanlei sa kanilang harapan at pinaandar ang kanyang mahika, nagtatanong kung gusto nila siyang maging tuso gaya ng iba. Sumagot ng hindi pwede. Si Yanlei ay galit na galit at inaatake ng maaga ang mga kabataan sa kanyang Thunderclap riots. Ngunit siya ay nahuhulog ng paurong kapag siya ay tumalon para umatake. At si Liu Chuanfeng ay nakatayo sa likuran niya. Sumisigaw, sabi ng amo, huwag maging pabigla-bigla. Samantala, ang Lady Liu Tony ay nagpakalat ng kanyang buhok, na nagsasabing itong si Yanlei ay magtatapos sa parehong paraan, kahit ilang beses na subukan. Pagkatapos nito si Lady Liu Tony, sa kanyang mahiwagang buhok, hinawakan at itinali si Yanlei. Habang siya ay galit na galit, siya nag-clench ng kanyang mga ngipin at sinubukang palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakabuhol. Habang nakatali si Yanlei sa kanyang buhok ng mahigpit.
Dumaan si Jiang Early sa kanya, tumetawa at hawak ang bomba sa kanyang kamay. Habang dumadaan siya, sinabi ni Yan Lei dahil hindi siya susuko, papatayin niya ang lahat ng kanyang maliliit na kapatid at hahayaan niya itong maging isang malungkot na tao. Pagkatapos ay inihagis niya ang bombang iyon patungo sa base. Ngunit nakaharang si Lu, na nagsasabing hindi lang si Yan Lei nag-iisa. Sa sandaling ihagis ang bomba, ni Lu Chunfang sa kanyang differential na kakayahan, ay nilamon ang lahat ng mga bomba. Nakita ito ni Fan, na sumisigaw, "Edera ito." Si Lu Chung at Jiang Early ay tumayo sa harap nila at ngumiti at kumuyam ang kanilang mga kamao. Humihiling na lunukin ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niyang sinubukan niya itong muli. 7 sunod-sunod na pagsabog, sinasabing ibinato niya ang 7 sunod-sunod na pagsabog ni Lu Chunfen at sumabog ito sa kanyang tiyan at sumigaw siya. Nang makitang tinawag ni Yan Lei ang kanyang pangalan ng malakas, at bumagsak si Liu Chun sa lupa, nakita ito ni King Zhu. Siya ay patungo kay Lu Chunfang upang iligtas siya, ngunit hinawakan ni Fan ang kanyang braso at pinahinto siya doon, dahil sesabog si Liu Chunfang. Dahil mas mababa ang kanyang antas sa Blue Hairs level ng kapangyarihan niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung sa tingin niya ay mas mahusay siya kaysa sa kanya at tumingin si King Zhu sa mga tugon kay Fan sa kanilang kapatid. Hindi niya naiintindihan ang iba, ngunit iniligtas sila ni Uncle Lo at Uncle Yan at ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa teleport mula roon hanggang kay Lu. Mabilis na iniabot ang kanyang kamay, tinawag siya ni Fan at hiniling na huminto siya. Siya ay lumipat mula roon patungo kay Lu Chunfang nang napakabilis na ang alikabok ay nagsimulang lumipad doon, at pagkatapos ay dumating siya malapit kay Lu, sinabing siya ang nagligtas sa kanya. Samantala, naghagis si Jiang Early ng 7 pagsabog patungo kina Lu Chun at King Zhu, nagtatanong kung ito ay tier 2 lang. Sino ang gustong ilayo ang mga tao sa kanya? Ito ay masyadong walang muwang dahil ang mga bomba ay mabilis na papunta sa kanya sa hangin. Nang makita niya ito, naisip niyang hindi siya palaging makakaasa sa kanyang kapatid at gusto niyang maging kasing kapangyarihan ng kanyang kapatid, na sinasabi ito. Inilabas niya ang talem at sinisira ang mga bomba gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ginagamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng kalasag sa pangangalakal upang makaalis. Hinawakan niya si Liu Chun mula roon, ipinatong ang braso nito sa kanyang balikat at dinala siya mula doon patungo sa kalasag, at pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa kalasag at nawala. Si Jiang Early ay nakatayo sa harap ng magic shield, iniisip na maaari niyang sirain ang bomba. Binuo niya ang kutsilyo sa kamay ng babaeng iyon, na hindi bababa sa pangatlong sandata ng tier. Pagkatapos ay ngumiti siya, sinabing hindi niya akalain na makakahanap siya ng sorpresa doon. Kukunin niya ang kutsilyong iyon. Pagkatapos nito, lumitaw si King Zhu na bitbit si Lu Chunfang sa pintuan ng base at ang mga gwardya ay nakatayo doon. Pagdating niya, laking gulat niya nang makita si Jiang Early. Siya ay naghagis ng isang matinding serye ng mga pagsabog patungo sa kanila at isinasaalang-alang ang mga bombang paparating sa kanila. Natakot ang mga bantay doon. Tinakpan ni King Zhu si Lu Chunfang ng kanyang kamay. Habang hinimete ito, at tinakpan niya ito para iligtas siya habang ang mga bomba ay mabilis na lumalapit sa kanila sa ere, nang makita ito inilabas ni Fan, ang kanyang flame sword, nag-iisip pagkatapos niyang mag-evolve, magaganap ang unang laban. Samantala, bumukas ang pinto at lumabas ang maliwanag na mutant arrow. Ang arrow na iyon ay tumama sa bomba at ang mga bomba ay sumabog. Nakakagulat para kay Jiang Early na masaksihan ang mga ito. Samantala, ang mga mutant arrow ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanya at tinamaan siya ng malakas at bahagyang yumuko siya upang iligtas ang kanyang sarili. Pinagpawisan si Jiang Early sa pag-aakalang may malakas na mga manlalaro sa loob ng base. Samantala, si Yan Yu kasama ang kanyang drone at si Mo Yi kasama ang kanyang mutant na maliit na balang. Punta ka dyan. Galit na inilagay ni Yan Yu ang kanyang kamay sa kanyang hita, nagtanong kung sino ang naglalakas loob na mga abala na pasukin ang kanilang pintuan na parang sawa na sa buhay. Nang makita sila doon, nakita nila si King Zhu, sina Sister Yan Yu at kapatid na si Mo Yi ay nasa gilid at si Fan na nakatingin sa kanila. Inisip na mukhang nalampasan na nila ang field challenge at sila ay lumakas. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao, sa pag-aakalang hindi na niya kailangan. Habang si Lady Liu Tony ay nakatayo sa likod ni Tai Yan na ikinakalat ang kanyang buhok. Gayunpaman, si Lady Liu Tony na nakatingin kina Yan Yu at Mo Yi at hawak ang stick sa kanyang bibig. Sa tingin niya ay hindi rin naglaro ang trump card sa kabilang panig ay hindi pa tapos.
Si Jiang Early sa 7 pagsabog patungo kay Yan Yu at Mo Yi ay kumanta para harangin ang kanyang ganting atake ng buong lakas. Hindi siya makapaniwalang matatanggap nila ito. Gayunpaman, inutusan ni Yan Yu ang kanyang drone na umatake, at inihagis nito ang mutant arrow patungo sa bomba at sumabog. Inilabas din ni Yan Yu ang baril na nakatutok sa bomba at winasak ito. At iniwan ni Yan Yu ang 3 bomba doon. Habang ang mga bomba ay gumagalaw patungo sa kanya. Natawa si Jiang Early, sinabing may 3 pa na nakalaan para sa kanilang kamatayan. Habang si Yan Yu ay nakangiti bilang tugon. Sinadya niya itong itago. Ang iba ay gustong kumilos, samantala, tumalon si Mo Yi, tinamaan ng bomba gamit ang kanyang bota at inihagis kay Jiang Early. Pagkatapos ay tumama at pumasok ang mga bomba sa bibig ni Jiang at doon sumabog. Nasunog ang kanyang mukha at napaatras siya. Habang si Mo Yi ay nakatayo sa hangin, sinisipa siya gamit ang kanyang bota, at sinasabing ang sinumang gustong saktan ang kanyang mga kaibigan, ay hindi niya papayagan. Gayunpaman, pinanindigan ni Fan ang kanilang ngiti, tinitingnan silang dalawa na nag-aaway at iniisip na ang hamon na ito ay magpapahusay sa kanilang lakas at makakatulong sa kanila na maunawaan ang mga huling oras sa huli, hindi sila dapat magpakita ng awa sa kaaway. Pagkatapos nito, tumalon si Mo Yi para salakayin si Lady Tony gamit ang kanyang magic boot, ngunit hinawakan niya ang kanyang binti at itinali ito sa kanyang buhok. Nang makita ang muwa na ito ay nag-iisip na nagtataka. Ano ang material na ito? Ito ay mechanical imposible para sa isang buhok upang harangan ang pag-atake, unang retreat at obserbahan. Gayunpaman, ang babae ay nakatayo sa harap ng kanyang jeep na nakatali at binuhat sina Yan Lai at Mo Yi gamit ang kanyang buhok. Gayon din, tumabi sa kanya ang kanyang kasama, at pagkatapos ay itinulak ng ginang si Mo Yi gamit ang kanyang buhok. Nagtatanong kung minamaliit niya sila, hindi ba? Si Mo Yi ay nagsimulang sumigaw dahil sa sakit. Pagkatapos ay hinampas siya ng ginang sa lupa at isinuot sa kanya ang kanyang sapatos, na hinihiling sa kanya na magpatuloy sa paglalaro. At pagkatapos ay pinindot niya ang kanyang bota. Nakita ni Mo Yi Arms ang sigaw ni King Zuo at tumakbo siya patungo kay Mo Yi. Samantala, tumalon si Yan Yu at sinimulan ang pagbaril kay Lady Louise Tony. Pinaputukan din niya siya ng mga bala at ang drone at ibinato ang isang mutant arrow patungo sa ginang. Habang ang ginang ay nakatayo sa kanilang pagtawa. Sinasabing lahat daw sila ay tanga, di ba? At ilang beses niya kailangang sabihin sa kanila na walang silbi, dahil siya ay tier 4. Habang si Yan Yu ay nagulat na makita ang kanyang pag-atake ay hindi nakakaapekto kay Lady Louise Tony. Hawak niya ang baril sa magkabilang kamay niya. Gayon din, ang kanyang dating V1 drone ay tumabi sa kanya sa ere. Sinabi niya na hindi siya naniniwala sa masamang XV1, isang lalaki sa east side. Sa bawat panig, pinaputukan niya si Louise Tony at ang kanyang drone ay umatake. Ang babaeng may mutant magic arrow na nito. Ngunit ang kanilang pag-atake ay hindi nakakaapekto kay Lou Tony. Nakatayo roon si Tony, nakangiti, nakahalukip-kip at sinabing dapat silang tamaan bago nila maintindihan. Biglang inatake muli ni Yan Yu si Louise Tony at lumipat sa kanya. Sigaw ni Yan Louise sa kanyang anak mula sa paglapit sa Lady Yan. Patuloy ka sa pagbaril kay Louise. Sinabi ni Tony na hindi siya tatakbo at gusto siyang iligtas. At si Mo Yi, samantala, ang kanyang buhok para igalaw ang sanga ng kanyang mahiwagang buhok para saksakin at mabutas ang tiyan ni Yan Yu at nakita ito ng kanyang XB1 drone. Umangat si Yan Yu sa hangin at tumingin sa sanga ng buhok na tumusok sa kanyang tiyan. Sabi niya, paano kaya ito? Hindi niya nakita ang pagdating nito. Samantala, ang kanyang drone ay inatake at pinutol ang sanga ng buhok na tumusok sa tiyan ni Yan Yu at siya ay nahulog. Gayon din, ang kanyang drone ay nawasak dahil ang sanga ng buhok ay tumusok dito. Bumagsak siya sa G ay tumingala sa kanya at sumigaw habang tinatawag itong Lady Louise. Lumapit sa kanya at tinamaan ang kanyang sapatos sa ulo ni Yan Yu. Sinasabing siya ay magaling, ngunit nakakalungkot na nakikipaglaro siya sa kanya. Pagkatapos ay hinampes niya ang ulo ni Yan Yu at pinindot ito, na nagsasabing walang sinumang lalaban mula sa isang Scarlet Rose ang tatangjing sumali sa kanilang Sky Wheel. Pagkatapos ay tumayo siya roon, ipinatong ang kanyang paa. Ibinaling ni Yan Yu ang kanyang ulo, nagtatanong kung naghahanap siya ng kamatayan at nakita niyang nakadikit ang mga ngipin ni Yan Yu. Tumakbo si King Zhu patungo kay Yan Yu upang iligtas siya, ngunit hinawakan ni Fan ang kanyang braso at pinahinto siya doon. Lumingon siya at tumingin kay Fan, sinasabing kapatid, huwag siyang hawakan.
Pabayaan mo akong iligtas niya sina Sister Yanyu at kapatid na Muyi. Napatingin si Fan hawak ang braso ng kapatid at nagngangalit niyang mga ngipin. Huwag kang mag-alala, maghintay hanggang sa magkaintindihan silang dalawa ng isa pang bagay. Siya ay lumiliko na humihiling na maunawaan kung ano, at tumugon siya na naiintindihan niya kung ano ang tawag sa pagiging dependent. Gayunpaman, nakatayo doon si Leo Tony, inaayos ang buhok at itinali si Yanyu, at itinaas pareho sina Muyi at Yanyu na nakahiga sa kanyang buhok. Siya ay nakatayo doon, inilalagay niya ang paa kay Yanyu. Gamitin muli at pindutin ito ng husto. Nakita ni Yanlei na nakahiga na sinisigawan ang kanyang anak at si Muyi ay tinatawag rin ang kanyang sa pangalan. Lumingon si Tony na nagtatanong kung yun lang. Tinatawag niya ang kanyang sarili na Thor, ngunit hindi siya nagpapatawa. At pagkatapos ay nagtatanong siya, bakit hindi palitan ang kanyang pangalan sa Snake? Samantala, doon at makikita si Yanlei sa ganoong kalagayan. Sila ay sumigaw at si Lu Tony ay ibinaling ang kanyang ulo, nagtatanong sa kanila kung maaari nilang makita ng malinaw na ang kanilang amo at walang kakayahan. Gusto pa ba nila siyang sundan? Sundin ang isang walang kwentang amo. Nang marinig ang salitang si Boss Muyi ay biglang naalala ang Fan, at pagkatapos ay tumingin siya sa kanya, tumabi at sa tingin niya ay hindi pa kumikilos siyang Fan. Ano pang hinihintay niya? Naiintindihan kaya niya? Pagkatapos ay sumigaw siya at humingi ng tulong mula kay Fan. Natatawa si Lu Tony, tinanong si Muyi kung may amo pa ba siya at ilan ang amo nila. Samantala, ibinato ni Fan ang sandata sa kanya. Siya ay sumisigaw, nakita ang baril na ibinato sa kanya, at pinutol ng sandata na iyon ang sanga ng kanyang mahiwagang buhok. Mabilis siyang tumalikod at tumawag. Nagtatanong kung sino yon. At si Fan na lumalapit sa kanya, nakangiti, ni-replay niya na siya ang kanilang boss. Na si Louis Tony, na nagulat na tumingin kay Fan at nakatayo siya malapit sa kanya, nakatingin sa kanyang mga mata. Sabi niya sa 1 minuto, maaari niya itong patayin. Gayunpaman, si Fan ay nakatayo malapit sa kanya, hawak ang kanyang flame sword at naririnig ang kanyang mga salita. Tumawa siya at nakatayo doon na nakahalukip-kip. Tumingin siya sa kanya sa pag-aakalang ang labanan na ito ay para sa kanyang kumpletong kapangyarihan. Mula ngayon, wala nang tatawag sa kanya na Young Fan. Dahil magiging siya na ang boss. Nagsindi ng lighter ang babae para sa kanyang sigarilyo. Marami na raw siyang nakitang nagyayabang at karamihan sa mga tulad niya ay walang katapangan. At pagkatapos ay naglalabas siya ng usok mula sa kanyang bibig na nagsasabing, may kabayaran para sa pagiging mayabang sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, tumalon siya patungo kay Fan, inilagay ang sigarilyo sa kanyang bibig, sinabing puputulan muna niya ang braso nito. Tumayo siyang Fan sa kanyang harapan, hawak ang kanyang flame sword at tumugon para makabawi ng 1 minuto. Maaari niyang hilingin sa kanya na umatake muna. Kung hindi, natatakot siyang hindi siya makapagtagal ng 1 minuto. Habang nakatayo siya, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa lupa sa tabi niya. Nang makita ni Mayo-chan ay piniling sabihin kay Fan Boss. May palihim na pag-atake sa likod ng pagliko ni Fan at tumingin sa maliwanag na yon. Napaiyak tawa si Leo Tony. Inaasar niya pa rin siya, hindi ba? Bumaba ka at kausapin ang hari ng impyerno. Walang makakaiwas sa kanyang atake sa ganitong kalayuan. Tumingin sa lupa si Fan, pumutok sa ilalim at ang maliwanag na liwanag na nagmumula dito at nakikita ito. Hindi siya makapagsalita, at pagkatapos ay nangyari ang pagsabog doon. Tumalon siyang Fan mula sa pagsabog, hawak ang kanyang espada. Nagulat siya. At pagkatapos ay tumingin siya pabalik patungo sa pagsabog at nag-isip ng tier 4. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, iniisip kaya ang kanyang damit na ito? Matapos hawakan ang kanyang apoy na mga espada at lumikha ng magic shelter, gamit ang kanyang tier para sa mga damit. Nang makita ito, galit na tumingin si Louis Tony sa kanya, pagkatapos ay sinabing ito pala ay isang tier weapon. Ano ang pinagmulan ng batang ito? Kahit na ito, ang amo, mahirap para sa kanya na bunutin ang kagamitang ito. Pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang kasama niyang si Julie, na ipinaalam sa kanya na hindi lang ang lalaki ang may armas na pang-4 na antas. Ang mga ordinaryong tao sa Scarlet Rose Base ay pawang armado ng second-tier weapons. Gayunpaman, ang mga tao sa base ng Scarlet Rose na iyon ay lumabas sa base, hawak ang tier 4 na nagawang sandata. Nang marinig ito, sumagot si Louis Tony, ano ngayon? Ito ay may mas higit pang kagamitan para sa kanilang Sky Wheel. At pagkatapos ay inutusan niya si Jude Deli na palayain ang kanyang kapangyarihan.
Tapos tumawa siya, hindi na nagpipigil. Papatayin niya ang lahat doon. At paliguan ng dugo, nakatayo siya sa likuran niya. Inayos ang buhok at umupo siya malapit sa kanya at sumagot ng oo. Pagkatapos ay inilagay niya ang dalawang kamay niya sa sanga ng buhok nito at naglabas ng purple poison sa buhok ng kamay niya. Pagkalabas niya ng purple na lason mula sa kanyang mga kamay, kumalat ang lason sa buong sanga ng buhok at pati na rin sa katawan ni Miwa at Yanyo. Nagsisimulang tumulo ang lason sa kanilang katawan. Napapikit si Miwa dahil sa pagbabayad. At iniisip na masakit, ano ang lason na ito? Para itong malakas na asidong natapon sa balat. Nagkalat ang lason sa mukha niya at nasasaktan siya. Kinokontrol niya ang kanyang hininga at pinaikit ang kanyang mga mata. Iniisip kung gaano man siya kasakit. Hindi siya makasigaw at hindi niya hahayaang magambala ang amo. Tapos tumingin si Yanlei.